Ay nako, kaya pag sinasabing lumalaban kami sa korupsyon, etc. na nyo. No, korupsyon na nyo. Hirap maniwala. Hindi na ako naniniwala sa inyo. Pare-pareho lang kayo. Ibig sabihin talagang ang korupsyon sa iba't ibang government agencies ay hindi maitatanggi, talamak. True FM. Mamaya may mga outtaking ng mga rigodon sa isa pong departamento. Sabi nga nung isa kong kaibigan, ala talaga pare, talagang mukha yatang hindi na mababago yan. Sabi ko, kapag ganyan nga, ala tayong wala na talaga mangyayari kung hindi natin lalabanan yan. Pero paano mo nga lalabanan yung mga malalakas sa Malacanang? May padrino? Oo. Favorite? Kasi may issue ng corruption doon tapos, sa agency niya. At nakaabot na nga daw kesyo ganire, kesyo ganyan. Yung pala, ililipat lang siya kasi naman siya magnanakaulit. Talaga. Grabe. Ay nako, kaya pag sinasabing lumalaban kami sa korupsyon, etc. na nyo. No, korupsyon na nyo. Hirap maniwala. Hindi na ako naniniwala sa inyo. Pare-pareho lang kayo. Oy, mga kapatid, pero siguro naman, hindi kayo pareho dito na pumapali at sinasabihan ng ganire. Hello, bigo ka na naman ba? Sandali. Diskaya Cars. Opo, kasi nga po, ngayon nagsasanga-sanga na po itong mga issue kung saan po nalalantad na marami pong mga sangay ng gobyerno ang talamak ang korupsyon. Itong issue po ng mga sasakyang mamahalin ng mga diskaya, ilang piraso ito, baby girl, yung sinasabing pinapangalandakan nila? 80 ba? 80 ba? Nung una, sa vlog. In fairness naman, meron po dyan binili dito po sa mga local dealers. And sa dokumento pong naisumite sa customs, nandun ho mismo yung pong official receipt ng pagbibili dito po sa CATS, sa BMW at ilang pang mga local na dealers. That's fine. Pati nga po yung entry ng customs nakadikit doon. So ibig sabihin po naman talaga, dumaan ka sa local dealer at nagbayad ng karampatang buwis. Fine. Pero may sinasabi po si Customs Chief Ariel Nepomuceno na meron pong 13 na mukha daw pong hindi po dumaan sa tamang proseso. Sige, so ngayon, eto. Yang kotse niyan, halimbawa, gawin natin halimbawa yung Rolls Royce. Alright. Yang Rolls Royce na yan, na kung saan po hawak kayo niya ng customs, bahagi yan nung sinasabi po ni Customs Chief na 7 na wala pong entry sa customs at wala din pong certificate of payment. Pero nagkaroon ng ORCR at plate number mula sa LTO. Entry, ibig sabihin, saan bang sinakay na barko yan? Ano bang container yan? Ano ba ang deklarasyon niya na siya dumating dito? Sa ambang port? Anong barko sinakyan yan? Sa ambang port pumasok yan? Certificate of payment, yung karampatang pagbabayad ng corresponding excise tax na dapat niyang bayaran sa Bureau of Customs over and above the other customs duties. Ngayon, eto gawin natin halimbawa itong Rolls Royce na ito. Okay. So, ang Rolls Royce na ito ay nakapangalan kanino? Kay Cesara Rowena C. Descaya. Okay. Ano pang susunod dyan na informasyon, baby girl? Date issued November 17, 2022. November 17, 2022, ang kanyang... Date issued. Ng kanyang... Sasakyan. Ibig sabihin po... Ng certificate of payment. Hindi, ORCR muna yan. ORCR. Sige. Okay, basahin mo na diretso. Sige. Date issued, mga kapatid, November 17, 2022. Consignee name importer Frebel Import and Export Corporation. Okay. Remarks. Per LTMS verification, BOC certificate invalid. Ayan, okay. So ito ho mga kapatid ay nanggagaling mismo sa DOTR ng dokumento. Makapal po ito at maliliit ang letra at ang haba po ng linya niyan. Okay. Frebel ang sinasabi po na nagparating nito. Okay. Ngayon, ang sabi po diyan sa kanyang remarks ay per
Per LTMS verification, BOC certificate invalid. Okay. Kapag po sinasabing per LTMS, ito po yung Land Transportation Management System. Ito po yung kanilang automated, yung Dermalog. Okay? Pag sinabi pong invalid yung BOC certificate, ibig sabihin, sa LTMS po, walang ipinasok na entry. Hindi electronically transmitted ang sinasabing certificate of payment. Ngayon, sa paghingi po kasi ng BOC ng kopya ng certificate of payment na umano'y binayaran daw po para sa Rolls-Royce na ito, nagbigay ang LTO ng kopya. So magtataka ka, bakit po merong certificate of payment na ibinigay ang LTO sa customs gayong sa kanilang system mismo lumalabas na walang pumasok na record. Dito po sa certificate of payment, para po dito mga kapatid sa Rolls-Royce na ito, 1 unit, 2023 Rolls-Royce Cullinan, 6.75 liter 12-cylinder gas. Okay? Frebel Import and Export Corporation po ang sinasabing nagparating nito. Ang address nito ay dito po sa Intramuros, Manila. Ang nakapirma mga kapatid sa certificate of payment ay isa na namang nagngangalan na Harold Agama. Ito po naka-stamp LTO-NCR records copy. At ito pong si Harold Agama ay nakapirma sa ilalim po sa ibabaw po ng nakalagay na Deputy Collector of Customs. Sa ilalim po nito may sinasabing pumirmang examiner. Ang pangalan, Rosario De Leon. Ang aming pong programa ay bukas para sa mga taong ito na kawani ng Bureau of Customs. Hindi po daw fictitious name ito. Pero kung babalikan natin yung Bugatti na kulay blue at ng kulay pula na atin din pong naitampok sa atin Think About It, yung kanila pong certificate of payment then kung bakit ito na irehistro po sa LTO at nabigyan ng karampatang ORC at plate number, ano mga pangalan ng nakalista, under whose name yung certificate of payment at sino ang mga pumirma na customs collector at examiner. Parehong sa dalawang Bugatti Chiron, ang nakapirma po ay Harold Agama. Ang nakalagay din dito, Deputy Collector of Customs. At sino yung examiner? Examiner still Rosario De Leon. Pareho din po yan. Sinong importer? Frebel Import and Export Corporation. Eto na. Sila na naman? Ang sinasabi po ng Customs Chief, meron daw silang 10 na persons of interest sa aduana na iniimbestigahan. Okay. Ngayon, eto. So, kung sa record ng LTMS mismo, wala pong naka-encode, paano naman nagkaroon ng certificate of payment gayong hindi pinapayagan yan? Kasi nga po dapat dito less human intervention eh. So lumalabas mga kapatid na ito po ay iniabot sa kanila o kinuha nila. Sa kung sino? Yung tagalakad. Okay, tagalakad po ng gantong uri ng mga smuggled vehicles. Ano pa nandoon sa column? Pagkatapos nung LTMS invalid. After nung LTMS invalid, may nakalagay din dito, User ID Accountable Officer. Ayan. Oo. User ID Accountable Officer. Oo. Ibig sabihin mga kapatid, doon po sa computer ng LTO, kapag gumamit ka nito at nag-e-encode ka, kasi para siya mairehistro, mag-e-encode ka. Doon po sa kanilang sistema, may pangalan po dito. Ano ang pangalan na nakalagay diyan sa sinasabing user ID? Reynaldo Gumba. Siya yung nag-encode, siya yung accountable officer. Okay. Ito po mga kapatid, muli bukas ang aming programa para po sa kanya and I'm sure pinagpapaliwanag siya sa isyong ito. Mga kapatid, ang sinasabi nung una, doon po sa usapin ng Bugatti, if you recall, ang sabi po ni Ginoong Vigor, NCR, diyan sa Araneta Avenue na LTO. At umano, yung mga involved na sa Bugatti, sinuspindi na. Tama. At yung nga daw po, kakasuhan para maalis.
hindi po nangyari yun. Hindi po naalis sa pwesto, bagamat yung isa, ay subject pa for promotion mula sa NCR. Dapat natin malaman na si Reynaldo Gumba ay hindi po taga-NCR LTO. Siya po ay naka-assign sa Central Office. Ibig sabihin, nanggagaling ang lahat ng ito sa Central Office. Ano ang next sa column? Ang next sa column after ng user ID accountable officer ay date of sales reporting. Okay, pagkatapos niyan, Invoice date. okay, ano ang invoice date? December 1, 2022. Okay. Invoice amount, Yeah, sige. 20 million pesos. Okay, sige. At dealer, nakalagay ulit Frebel Import and Export Corporation. Okay. Office transacted, 1300 NCR West. Okay. So mga kapatid, doon po sa sinasabing certificate of payment may halaga. Umano na daw ay binayaran. Okay, ngayon, mga kapatid, pagkatapos po itong maipasok sa sistema ng Central, doon na ibinabaksak sa NCR. At sila na ang magpoproseso ng ORCR. Ibig sabihin, hindi magagawa ng taga-NCR ang lahat ng ito kung walang kakuntsaba sa Central. Alas 8:29 na, girl. Meron tayong interview. Meron pa dyan isang interesting... sige, Sige go nga, ahead. ano pa yung isang interesting Nandiyan, dito? basahin mo. After ng NCR West, user ID accountable officer. Okay. For sales reporting. Ayan. May... Pangalan din. Richelle Ray. Okay. Richelle Ray. Ang pangalan, diyan na po ito sa NCR. Meron ding isa pang column. Ang nakalagay naman, initial registration. Date ng CR number, maging date ng OR number. Nakalagay din Certificate dito. of registration yan. Yes. At saka yung OR, anong petsa? It is December 2, 2022 ang date ng OR number. Ang date naman ng CR, same din po. Ang office, kung saan trinansak ito, 1301 NCR West NRU. Okay. At ang accountable officer na nakalagay sa initial registration ay si Rosela Sagaral. Ayan, okay. Ito pong si Richelle Ray, ang pagkakaalam ho natin na job order employee, pati itong si Rosel Sagaral. May isa pang pangalan. Okay, ito po yung mga accountable officer kasi nga merong kumbaga merong kapag nagre-rehistro ka, nagpo-process ka para humalaman, uy, sino ba nag-encode yan? Yan. Ito po yun. Dalawang pangalan. Ano nandyan? Rosela Sagaral at Dondon Gipulan. Ito yung mga taga NCR West NRU. Yung Dondon Gipulan po ang chief ng new registration unit ng NCR. Sige, so hold muna tayo ha, kasi po very interesting to para malaman po ninyo yung pong flow nito na hindi mo maaari sabihin na wala kaming kinalaman sa central office. NCR yan. Hindi po. Hindi. No. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung walang approval sa Central LTO. Mr. Chair, Pwede mag-break muna. pwede bang i-request mo lakihan nila? Kasi parang ayaw nila ipabasa eh. Okay, go. Oo. Mga kapatid, magbabalik pa rin po kami dito sa True FM. Mga importanteng paalaala at sa ating pong pagbabalik, tunghayan lang po natin to. Kasi ito pong pagkakadiscovery nga ng malawakang pong korupsyon sa usapin po ng mga proyekto ng DPWH. Nanganganak na po ito ng ilang mga issue eh. Opo, nanganganak na po ito ng ilang mga peripheral issue. Halimbawa, yung mga diskaya, di ba? Mamaya po meron tayong interview sa BIR para malaman din po natin itong sinasabi po na pagkakadiscovery naman daw nila ng hindi pagbabayad ng taxes, no? Magula 2018 ng mga diskaya, etc. Okay. And then maliban diyan, yun din pong usapin noong contractors, yung pickup. Diba? Ito po'y nalantad rin na, sandali lang, para bagang ang pickup. Opo, nawalan na po ng kanilang responsibilidad sa pagbibigay po ng lisensya at regulasyon nga dito ho sa mga kontratista. At nabuko din na mismo mga taga-pickup mga kontraktor. Okay. Eto,
yung kanila pong mga sasakyan na ipinapangalandakan po nila. Yon, so mamaya po sa ating pagbabalik, tunghayan lang po natin to kung kakayanin po ng ating oras, yung pong ilang mga sasakyan nila na sinasabi, nagtuturuan po ang BOC tsaka LTO eh. Ngayon, meron na po tayong kaukulang dokumento. Ang alam lang, ang atin lang ano ba ang alam dito ng BOC sa sinasabi ng LTO na hindi, merong certificate of payment yan. Sabi ng BOC, hindi, wala kaming kopya niyan, hindi kami nagbayad yan. Sandali lang, bakit nagkaroon ng ORCR at ng plate number? Ba, pinanlalakihan mo ko ng mata. Wala akong kinalaman dyan. Oo. Saan Magic. Ano yun? Ghost? Bigla na lumitaw. Oo. Ibig sabihin talagang ang korupsyon sa iba't ibang government agencies ay hindi maitatanggi, talamak. True FM.